Ano daw ang marka ng realidad sa Budismo? Ano daw? Sa Budismo, tatlo ang pangunahing marka ng realidad na tinuturing na mahalagang bahagi ng pag-unawa sa kalikasan ng buhay. Una, pagbabago o impermanence. Kilala sa Pali bilang anika at sa Sanskrit naman bilang anitya. Ito ang konsepto ng pagpapaliwanag na lahat sa mundo ay patuloy na nagbabago at walang anumang permanenteng estado. Lahat ng bagay mula sa ating personal na karanasan, relasyon, hanggang sa pisikal na mga bagay sa paligid ay sumasailalim sa pagbabago. Pangalawa, kawalan ng permanenteng identidad or no permanent identity. Sa Pali, ito ay tinatawag na anatta at sa Sanskrit naman ay tinatawag na anatman. Ito ay ang ideya na walang bagay o nilalang ang mayroong permanenteng esensya o self. Lahat ay binubuo ng maraming bahagi na patuloy ding nagbabago at nag-i-interact. Ang paniniwala na mayroong hindi nagbabagong self ay isang ilusyon lamang. At ang pangatlo ay ang pagdurusa o dukha. Ayon sa Budismo, ang buhay sa likas nitong estado ay hindi lubos na kasaysayan at naglalaman ng maraming anyo ng pagdurusa. Hindi lamang ito tumutukoy sa pisikal na sakit, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kawalang kasiyahan. Ito ay bunga ng ating mga pagnanais na hindi matulunan o ating paghahangad sa mga bagay na hindi maaaring manatiling permanente. Ano daw ang mga katotohanan ayon sa etika ng Budismo? Ano daw? Ang apat na marangal na katotohanan ay bumubuo sa pundasyon ng etikal na pagtuturo ng Budismo at nagbibigay daan para sa pag-unawa at pagtugon sa pagdurusa. Ang unang marangal na katotohanan ay ang pag-iral ng pagdurusa. Ito ang pagkilala na ang pagdurusa ay isang likas na bahagi ng buhay. Mula sa pisikal na sakit hanggang sa emosyonal na distress, lahat ng tao ay nakakaranas ng pagdurusa sa iba't ibang yugto ng buhay. Ang ikalawang marangal na katotohanan o ang sanhi ng pagdurusa. Pinapaliwanag nito na ang pagdurusa ay nagmumula sa pagnanais, ang ating walang katapusang paghahangad para sa mga bagay na hindi natin maabot o mapanatili. Ang ikatlong marangal na katotohanan o ang pagtatapos ng pagdurusa. Nagbibigay pag-asa ito na posible ang pagwawakas sa pagdurusa sa pamamagitan ng pagputol ng kadena ng pagnanais. Ang ikaapat na marangal na katotohanan o ang daan patungo sa pagtatapos ng pagdurusa. Ito ang marangal na 8 dahang landas na isang komprehensibong plano para sa etikal na pamumuhay na tumutulong sa mga individual na malampasan ang pagdurusa at makamit ang isang estado ng kapayapaan at kalinawan. Ang pagdurusa ba ay isang katotohanan ayon sa Budismo? O, ang pagdurusa o dukha ay tinuturing na isang pangunahing katotohanan sa Budismo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang buhay sa likas nitong estado ay hindi permanente at puno ng mga hamon. Ang pagkilala sa katotohanan ito ay mahalaga sa pagunlad ng espiritual at sa paghahanap ng tunay na kapayapaan. Paano mabawasan ang pagdurusa? Ayon sa Budismo, ang pagbawas ng pagdurusa ay nakasalalay sa pagsunod sa marangal na 8 dahang landas. Ang mga hakbang na ito kasama ang tamang pananaw, tamang intensyon, tamang pananalita, tamang gawa, tamang pamumuhay, tamang pagsisikap, tamang konsentrasyon, at tamang pag-iisip ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may kamalayan at etika. Ang pagsasagawa namang ito sa pang-araw-araw na buhay ay hindi lamang nakatutulong sa pagpapabuti ng sariling kalagayan, ngunit nag-aambag rin sa kapakanan ng iba. Ano daw ang karma ayon sa Budismo? Ano daw? Sa Budismo, ang karma ay tumutukoy sa mga aksyon at ang kanilang mga epekto sa hinaharap. Ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay may kaakibat na resulta na makakaepekto sa ating kinabukasan. Ang prinsipyong ito ng sanhi at bunga ay nagpapaliwanag kung paano naiimpluwensyahan ng ating mga gawa ang ating mga karanasan at huling pagkabuhay. Ang pag-unawa sa karma ay naghihikayat sa mga tao na pumili ng mabuting gawa upang makamit ang mas magandang kinalabasan sa buhay at espiritual na landas. Wala po, paalam!